Yusek, dahil po dun sa mga, yung sa pahayag ni VP Sara na nangangamba sila na baka maging matulad ang dating Pangulo kay dating Senator Ninoy Aquino kung sakaling umuwi po dito. May we know po kung tuloy-tuloy pa rin yung security details sa dating Pangulo mula po sa Presidential Security Command. Ganito po yan. Nung umalis po siya, meron siyang preferred security. Nung dinala po siya sa ICC, sa The Hague. As of the moment, hindi na po natin alam kung anong ipinag-uutos ng ICC patungkol sa kanyang security. But meron po siyang kasama nung siya po ay umalis. Hindi po naman yan tinanggal. Yun pong kay Senator Bato, meron po bang reaksyon ng palasyo na parang sabi niya tinanggal na daw yung security details sa kanya kay Senator Bato? Nasaan po ba kasi si Senator Bato? Nakikita po ba natin? Hindi ko po alam. Sorry po. As of the moment, hindi ko po siya nakikita. So paano natin siya may bibigyan ng seguridad kung hindi po siya nagpapakita? Sabi po niya pagdating niya from sa kanyang kung saan man siya nagpunta, pagbalik niya wala na daw po sa kanilang sa place yung mga security detail. Pinag-report na daw po sa kanilang mga unit. Baka kasi po nawala po siya. So hindi naman pwedeng tumambay lamang po yung security nang wala po siya. Siguro po pagka siya yung nagpakita po, hindi naman po yan magiging problema. Confirm nga po na tinanggalan na po ng security details itong si Bato de la Rosa. Nako, mukhang pinaghahandaan na po ng ating mga kapulisan ang maaaring dumating na eventuality patungkol po dito sa warrant of arrest na mukhang tatanggapin na po ni Bato de la Rosa soon. At tama naman ang ating PCO Undersecretary na hindi natin nakikita si Bato. Kayo ba nakita ninyo? Nakikita natin siya nagpo-post ng mga litrato, nagpo-post ng mga kung saan siya nagpunta. Pero hindi po siya nagpapakita o nagpapabideo na kung nasaan siya. Di ba? At maaari na ito po ay isang political circus. Bakit ko nasabi? Kung hindi mo sinasama yung mga mga security detail mo, alangan namang nakatambay nga lang yan. Di ba mukhang nakarating na kaya Attorney Claire Castro na itong mga security detail ni Bato de la Rosa ay nakatambay lang. Hindi sinasama. Bakit? Hindi na pinagkakatiwalaan. Dahil, syempre nga naman, alangan namang meron siyang security detail from PNP na posibleng ito ang magturo kung saan siya nagtatago, kung saan siya nagpupunta. Kung maaalala po natin, sinabi ni Bato nung pong mga unang panahon, go back! Gano'n sabi niya? Bring it on! Make my day! Kahit sumama ka pa, Trillanes, ikaw pa magposa sa akin. Pero diba, a few years later, a few months later, nagiba na po ang tono. At ang sabi niya, hindi na daw po siya susuko dahil wala daw po siyang nakikitang hustisya dito sa ating bansa. Kasi nasanay kasi si Bato na siya ang hustisya. So kung makikita po natin dito, meron po siyang mga post sa kanyang FB, yung Ronald Bato de la Rosa. Nakalagay dito ay pumunta siya sa Barangay Ampayon, Butuan City. Okay, courtesy call to Mayor Kekasis of Bayugan City, Agusan del Sur. Okay, quick visit to Mayor Pocloy Cuyos of Rosario, Agusan del Sur. Okay, quick visit din kay Mayor at Vice Mayor Elorde ng Bunawan, Agusan del Sur. Yan po mga nakikita natin. Meron din siyang quick visit sa Municipal Hall ng Trento, Agusan del Sur. At meron din siyang nakita natin dito, meron po siyang pinuntahan. Okay, ayan, may hawak pa siyang pagkain, mga tinapay bato. Siyakoy, binangkal, hopya, empanada, puro masarap dito lang sa Homemakers Restaurant, Ampayon, Butuan City. Yan po yung mga nakapost dito kay Senator Bato.
Puro po Mindanao ang kanyang pinupuntahan. Siyempre, doon siya sa comfort zone niya, doon siya sa lugar mangangampanya na kung saan ay hindi siya pwedeng agad-agad mahuli. Kasi kung Luzon siya mangangampanya, tingin ko hindi niya nagagawin. Nakalagay din dito, ito post niya, ay when my security details were recalled by the PNP, retired cops and soldiers started volunteering as replacement. They have no firearms but they are equipped with kamote, balanghoy, saging, manok bisaya, and ready to survive with me. Very heartwarming. Yun po ang kanyang post. So, eto, sa Mindanao na lang po nag-iikot si Bato de la Rosa. At yung pong security details niya, tingin ko, hindi niya na po isinasama sa pangangampanya. Kasi nga po, pwedeng tanungin to. Nasaan na kayo? Nasaan si Bato? Saan kayo nagpunta? Ready na kayo ha? Ready nyo ha? Kasi andyan na ang ICC, Interpol, andyan na PNP, CIDG, andyan na si General Torre. Diba pwedeng mangyari yun? Hindi ba itatanggi si Bato? Siyempre, nag-aral niya ng PMA, naging PNP chief. Alam niya ang taktika. So, di ba, nagiging maingat lang siya. Kasi nga, ayaw niyang magpahuli sa Interpol, sa ICC, o kahit pa sa ating PNP CIDG General Torre. Kasi nga po, nung pong napanood siguro ni Bato de la Rosa, yung sinasabi ng mga law expert na siya ay walang immunity at hindi siya mababantayan, hindi siya mapoprotektahan ng Senado dahil ang penalty sa kanyang kaso ay more than 6 years. Alam niya na kahit na magpunta siya sa loob ng Senado ay kayang-kaya siyang kaladkarin palabas ng mga huhuli sa kanya. Katulad na rin ang ginawa kay kay Digong na walang nagawa kung hindi sumama po doon sa dahig. Diba? Kaya ito ay naninigurado lang si Bato. At gagamitin niya ang lahat ng kanyang mga napag-aralan, kanyang mga experience para ma-evade ang hulihan na magaganap dito sa pagdating ng warrant of arrest from ICC. So, di ba, galingan na lang ni Bato sa pagtatago. At tama naman si Yusek Claire, bakit mo nga naman bibigyan pa ng security detail yan? Hindi naman niya yan pagkakatiwalaan. Hindi naman niya isasama kung saan siya pupunta kasi nga pwedeng ito ang mag-report kung nasaan nagtatago si Bato. Ma'am, meron na po bang mensahe, birthday message po ang Pangulo kay former President Duterte on Friday? Ako po may mensahe. Kantahan natin ang happy birthday. Yun lang po. Siyempre birthday po yun. Kailangan po maging maligaya ang taong nag-birthday at wini-wish po natin siya ng happy birthday. Salamat po. Yun po. Ang presidente po, wala pa po ba? Ipapaalala ko po sa kanya na birthday po ni dating Pangulong Duterte sa March 28. Baka po hindi niya po natatandaan. Salamat po. Actually, kung usapin pong regalo o pagbate, advance na po ang binigay na regalo ng ating gobyerno dito kay Digong. Alam niyo po, syempre, di ba, ang gusto natin kapag birthday ng isang tao, masaya siya. Ang isa sa pinaka lagi nating hinihiling kapag may birthday ang isang tao. Abay, lalo pa at dating presidente yan. Ang gusto natin, humaba ang kanyang buhay. So, eto po ang napakagandang regalo na binigay ng ating gobyerno dito kay Pangulong Duterte noon. Ito po ang pinakamaganda na binigay. Baka nakakalimutan ninyo kasi baka hindi nyo napapansin. Ito po ang pinakamagandang regalo na natanggap ni Digong sa tanang buhay niya. Tingin ko, sa buong buhay niya, ultimo mga anak niya, ultimo siguro mga malalapit niyang kaibigan, hindi na ibigay ito. At wala na pong iba kung hindi ang isang napaka-engranding trip to Europe. Engranding trip to Europe. Ito po, panoorin po ninyo ang video ni Jared. Salamat sa video niya na ito, napakaganda. Guys, naisip ko lang, matanda na si Tatay Digong. Kawawa naman siya sa ICC. Baka kinakawawa na siya dun. Pero wait, meron akong Pinoy na kaibigan na nagtatrabaho sa The Hague. Guys, alam nyo ba, nutritionally balanced lahat ng meals dun. Portion controlled. 3 meals a day na supervised by nutritionists. Limited processed food. Walang MSG. Regular medical checkups. Tapos gusto niyo siyang pauwiin at his age. Para bumalik siya sa diet na lechon, chicharon, sisig with extra rice, tsaka SNR pizza. Kawawa naman si tatay kung iuwi natin siya.
Tayo nga nagbabayad ng thousands para makarating ng Europe at ma-experience yung healthy European lifestyle. Visa applications, embassy interviews, bank statements, health insurance. Bilang nagmamahal kay tatay, dapat isipin natin kung ano yung best para sa health niya. Hayaan na lang natin makomplete niya yung wellness journey niya sa Netherlands para humaba yung buhay niya, okay? Diba? Napakabihira pong pagkakataon ng pangyayari na ito sa buhay ng isang Pilipino. Biruin mo nakapunta ka ng Netherlands, all expense paid. Wala kang ginastos. Hindi ka dumaan sa pila sa immigration officer. Hindi ka naghintay ng napakatagal para sa visa application. Hindi ka nagpagawa ng bank statements. Diba? Ito po. Express lahat. At nandoon na ngayon si Digong sa isa sa lugar na merong pinakamagandang healthcare facility sa buong Netherlands. Napakaganda pong regalo ang natanggap ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mula sa ating gobyerno. At wag ka, private jet. Private jet ang kanya sinakyan. Espesyal ang biyahe niya papuntang Dahig. Diba? Imagine niyo naman po yun kung gaano po kalaki ang nagastos ng ating gobyerno para kay Digong. Para sa all expense paid na yan na biyahe sa Netherlands. Para magkaroon din siya ng access sa napakagandang healthcare facility. At ito ang pinaka-importante. Nakakatulog po ng matiwasay ngayon si Digong doon. Hindi niya kailangan bumangon ng maaga o gumising ng maaga para pumunta sa rally ng kanyang mga walang kwentang senatoriables. Hindi niya kailangan kumain ng mga matataba. Doon sigurado ako mga gulay. Meron pang mga nutritionist ang kanyang mga pagkain. O diba, napakagandang regalo po nito para kay Digong. Kaya sigurado ko masayang-masaya ang birthday ni Digong at ma-enjoy niya ang kanyang wellness journey doon sa Netherlands. So, di ba? Yung iba nga, hirap na hirap makapag-abroad. Si Digong, kita nyo, expressway. Di ba? Nasa ilang oras lang, 12 hours lang, nasa eroplano na pa Netherlands. Samantalang yung iba, dumadaan sa butas ng karayom bago makapag-migrate sa ibang bansa, lalo na dyan sa Europe. Diba? So, happy birthday na lang kay FPRRD. Sa Istrenta. Mamatanong lang po namin kayo sa pahayag ng palasyo doon sa na-report kahapon na di umano ay bomb threat sa tanggapan po ng Office of the Vice President. Meron po bang rason o dahilan ang publiko para mabahala po sa mga ganitong klaseng report kasi marami po nag-uugnay nito sa pag-aresto pa rin kay dating Pangulong Duterte? Ito po tayo ulit. Sana naman po ito nakuha na pagbibintang. Bomb threat sa office ng OVP, ng Vice President. Ano pong sinagawa nila? Kuya naman po ay nanggaling sa kanila. Ano po ang nangyari? Ipakita po nila yung detalye. Yun lamang po. Kasi maraming pwedeng gumawa ng kwento, maraming magsabi may bomb threats, pero wala naman. Kung totoo po yan, bakit hindi tumawag sa SWAT, PNP, NBI? Bakit hindi po ito nagpasaklolo sa mga law enforcement agency? At kung totoo po na merong nag-chat, ang mga numero po ngayon, ang mga SIM card po ngayon nakarehistro na. Bakit hindi po ipatrace? Diba? Napakadali pong gumawa ng kwento. Pero paano mo ito papatunayan? Yun lang ang nakapagtataka dito. Bakit po hindi sila tumawag ng mga law enforcement? Bagkus, inuna pa mag-post. So ako po, ito ay isa na ng mga propaganda, isa na ng mga paawa effect, isa na ng mga strategy para po magmukhang kawawang-kawawa na naman ang ating Vice Presidente. Hi, Yusek. Good morning po. Morning po. Okay. Yusek, sa isang interview po kay ICC spokesperson Fadil Abdallah, he thanked the Philippine government for showing commitment to international accountability mechanisms, and they also urge all countries, including the Philippines, to join or rejoin the Rome Statute. So how does Malacanang want to respond to this statement from the ICC spokesperson?
Opo, nagpasalamat po sila sa ating nagawa. Kung ang nagsalita mismo po ay mula sa ICC, ipinapalagay natin ang ating naging pakikipagtulungan sa Interpol at ang ating i-implement ng ating batas na RA 9851 ay walang nilalabag na batas. Sumasang-ayon ang ICC na ang pag-surrender natin sa dating Pangulong Duterte ay naaayon din sa kanilang batas o rules. At gusto ko lamang idagdag dito, kasi kung sila ay sumasang-ayon sa ating naisagawa, kamakailan lamang ay nabanggit din po ni Benito Ranque, yung co-convener ng Bring PRRD Home. Siya mismo po ang nagsabi, and I quote, dito po sa news po na sinulat po ni Cheng Ordonez ng Daily Tribune. Ang sabi po dito, Benito Ranque, co-convener of the Bring PRRD Home movement, revealed that former President Rodrigo Roa Duterte was informed in advance of the arrest warrant issued against him by the International Criminal Court. Ranque said Duterte was urged to remain in Hong Kong under China's protection, but he rejected the plan, choosing instead to return to the Philippines and face the charges. I know what I'm doing, let them arrest me, Duterte was quoted as saying by one of his advisors. So, ibig pong sabihin nito, hindi po at walang katotohanan ang sinasabing warrantless arrest kay dating Pangulong Duterte. Ibig pong sabihin nito, alam po niya, ayon sa kanyang, ayon kay co-convener ng Bring PRRD Home na si Mr. Benito Ranque, alam daw niya na may warrant of arrest at handa siyang harapin ang kanyang kaso. So, paano po natin masasabi ngayon na mayroong kidnapping at may extra rendition? Ito po'y naaayon mismo sa kanilang kakampi na si Benito Ranque. Kaya sa aming tingin, ang administrasyon ay wala po nilabag na batas. At yun din po ang nakikita nating pananaw ng ICC. Just a follow-up lang po, Yusek. Yun po, what's stopping the Marcos administration to rejoin the ICC? Ano po ba ang iniintay nating indicators for us to go back to the Rome Statute? And second po, sabi lang din ng ICC spokesperson, a freeze order on Duterte's asset may be released at any time, at any stage of the proceedings. May coordination na po ba with other government agencies when it comes to how do we go about this kind of order? As we speak, we have not yet discussed any plan of rejoining the ICC. Yung huli po natin nakausap ang Pangulo, tinanong po natin yan ng personal at siya'y ngumiti lamang at sasabihin ko daw dapat na wala pa talaga na pag-uusapan patungkol doon. When it comes to the alleged incoming freeze order to be issued by the ICC, there is no commitment on our part, on the part of the administration, if we will comply with any order issued by the ICC, considering that the ICC as of the moment has no jurisdiction over the Philippines. So ayun, nagpasalamat po ang ICC sa ating gobyerno dahil po sa ginawa nitong napakadakila na pagsusuko sa isa pong akusado dyan po sa International Court, di ba? Yun lang naman po talaga ang pinaka tamang gawin ng isang gobyerno na kung meron po tayong pananagutan dito sa ganitong korte ay kailangan po talaga yan na isuko. Sinunod lamang ang pananagutan din with the Interpol. Hindi na tayo under the jurisdiction ng ICC. Paulit-ulit nang sinasabi yan, paulit-ulit nating naririnig yan. Pero may pananagutan ang isang tao sa ICC. Meron tayong isang kababayan na kailangan pong magbayad sa kanyang mga nagawang krimen noong siya pa ay presidente at tayo po ay nasasakop pa ng ICC. So fake news po, hindi po totoo yung warrantless arrest. Alam ni Digong na may warrant of arrest na siya. Alam niya na meron nang huhuli sa kanya. Kaya po yung sinasabi na warrantless arrest at mga niyayaw-yaw ng mga kanyang mga abogado, ng kanyang mga kasama, kanyang mga kaalyado, lahat po yan ay fake news. At tingin ko po propaganda para magmukhang kawawa itong si Digong. So wala na pong maibabalik na Digong, hindi na po mangyayari yan at
hayaan na lang po natin na si Digong ay mas lalong umaba ang buhay at gumanda ang lagay ng kanyang kalusugan doon sa ICC nang walang ginagastos. All expense paid po ang kanyang pananatili sa Netherlands, libre pabahay, libre gym, libre library, meron pa siyang TV, baka may Netflix pa yon, at meron po siyang magandang higaan. Diba? So, tingin ko masahaba buhay ni Digong doon sa Netherlands at yan po ang pinakamagandang regalo na maibibigay kay Digong sa kanyang birthday ngayon, sa kanyang kaarawan ngayon, sa darating na March 28. Happy birthday, Digong! So, yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. At eto na, si Attorney Claire Castro. Okay, doon po sa batas na RA 5059, lumalabas po kasi na 40,000 ang pension kada taon. Yes, that's 1967. So, ni-raise lamang po siya sa, kung di ako nagkakamali, is 96,000. Yun lang po ang nakita ko at i-double check natin kasi ang napalitan lamang po yung amount. Kung yung monthly or yearly, aking pong i-double check. Kasi panahon din po yun ni dating Pangulong Cory. Siguro yung halagang 96,000 ay malaki pa po. Bata pa po kasi tayo nun. Wala pa po tayong mga muwang. Okay? At dito po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat Malacanang Press Corps at magandang araw para sa Bagong Pilipinas.